Magmula nang umalis kanina si Dion, nanatili ako rito sa aming kwarto, halos mabaliw-baliw na nga ako sa pagkabagot at sa kaiisip sa mga problema ko. Bakit ba kasi padami ng padami yun? Bakit hindi mabawas-bawasan? Dahil hindi ko na kaya ang kabagutan, lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa salas. Naabutan ko dito si Tita Leryo na nanonood ng news sa telebisyon. Aatras pa lang sana ako nang mapabaling ang tingin niya sa akin. Good morning po, hanggang ngayon ay ilag pa rin ako sa kanya, lalo na nang malaman ko kung ano ba talaga ang nangyari kay Kuya Lucas. Ang huli pa naming pag-uusap ni Tita Leryo ay yung sinabi niya sa akin ang totoo. Hindi na rin naman ako nagpumilit pang kausapin siya dahil naiintindihan ko kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman niya. Halika dito, Araceli, po, come here, may problema ba kayo ni Dion? Napaawang ang bibig ko sa tanong niya, pero agad ko rin itong isinara, pati pala siya ay nahal ata yun. Hindi lang po kami nagkaintindihan, honestly, simula nang mamatay si Lucas, kinasuklaman ko na ang pamilya nyo, galit na galit ako sa pamilya nyo lalo na sa tuwing maaalala ko ang kahayupang ginawa ng tatay mo sa anak ko. Kaya nang malaman kong ikakasal kayo ng anak ko, tutul ako doon. I did everything to change his mind, pero hindi siya nakinig sa akin, he did what he wants. Let me ask you something, Araceli, ano po yun? Do you still love my son? Do you still love him? Opo, mahal na mahal ko si Dion, kung ganoon, huwag mo na siyang saktan at pahirapan pa. Mahabang panahon na ring nasasaktan ang anak ko nang dahil sa iyo. Grabe na ang mga sakit na dinadanas niya. Hindi ko po sinasadyang saktan siya. Pareho lang naman kaming nasaktan ni Dion dahil sa nangyari sa amin noon. Ako pa nga ang mas nasaktan, dahil ako ang pinaasa niya sa wala. Ako ang pinaniwala niya sa mga pangako niyang hindi naman niya pala tutuparan. Dion is madly in love with you, at kahit ayaw ko sa pamilya niyo, hindi ko na siya mapipigilan pa sa mga gusto niyang mangyari, at tinatanggap ko nang wala na talaga akong magagawa. Naiiyak ako sa mga sinasabi sa akin ni Tita Leryo, nararamdaman ko ang pagmamahal niya para kay Dion. Hindi ko kayang alisin ang kasiyahan ng anak ko, nag-iisa na lang siya at ayaw kong mawala pa siya sa amin, tuluyan na ngang tumulo ang luha niya, may isa lang akong pakiusap sa'yo. Can you love him for the rest of your life? Can you promise me that you will stay with him forever? Ikaw ang buhay ng anak ko, at saksi ako sa pagkawala ng gana niya sa buhay nang mawala ka. At bilang ina na mahal ang anak niya, ayaw ko nang makita pa siyang ganoon, masakit para sa akin na makita ko ang anak ko na nasasaktan at umiiyak at kulang na lang ay patayin na ang sarili niya. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko, tatanggapin niyo po ako kahit anak ako ng taong pumatay sa anak niyo. Marahan siyang tumango, para sa anak ko, kakalimutan ko ang lahat ng nangyari dahil mas mahalaga sa akin ang kasiyahan ng anak ko kaysa sa galit ko. Mas naiyak ako sa sinabi niya, bigla ko tuloy na miss si Mommy dahil kay Tita Leryo, bigla akong nakaramdaman ng pangungulila sa pagmamahal ng isang ina para sa anak. I can't promise, Tita Leryo, dahil naniniwala akong hindi totoo ang mga pangako, pero gagawin ko po ang lahat para matupad ang mga gusto mo. Nabigla ako nang maramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Simula ngayon, Mommy na ang itawag mo sa akin. Muling naging sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Parang sisabog ang dibdib ko dahil sa sobrang saya. Thank you, Mommy. Matapos naming mag-iyakan ay bahagya pa kaming nagkwentuhan doon ni Mommy. Matapos noon ay sabay-sabay na kaming kumain ng lunch at masayang nagkwentuhan kasama si Daddy. Sinabihan din ako ni Tito Randy na magmula ngayong araw ay Daddy na ang itawag ko sa kanya. Masaya na sana, kaso may kulang. Hindi pa rin umuwi si Dion. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Kaya napagpasyahan kong sa kwarto na lang namin siya hintayin. Naghintay ako sa kanya sa kwarto hanggang sa makatulog ako sa kahihinte sa kanya. Hapon na nang magising ako. Nang tuluyan ng dumilim, nagsabay-sabay muli kami nila Mommy at Daddy sa pagkain. At tulad noong lunch, wala pa rin si Dion. Sumapit na ang 10:00 ng gabi ay wala pa rin si Dion. Kaya naman naisipan kong hingiin ang number ni Elton kay Mommy na agad naman niyang ibinigay sa akin saka ako bumalik sa kwarto namin ni Dion. Hello, who's this? Si Araceli ito, busy ka ba? May itatanong lang sana ako. Ano ba ito?
Alam mo ba kung nasaan si Dion? Oo, kasama ko siya kanina. Kanina, my mom called me. Kaya kinailangan kong iwan siya doon. Nasaan ba siya? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Natigilan ako sa sinabi niya. Naguluhan ako doon. Elton, alam kong wala akong karapatan, pero nagagalit ako sa'yo, Araceli. Bakit? Anong ginawa ko? Pinakiusapan na kita. Sabi ko, huwag mo na siyang sasaktan pero bakit ganoon, Araceli? Sinaktan mo na naman siya. Tila napuputulan ako ng dila sa sinabi ni Elton. Tila rin lasing siya bis na rin sa boses niya. Elton, mali kasi ang iniisip niya. Kung nasaan man siya ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit siya naruroon. Naiintindihan ko siya kung bakit siya ganito. Ang gago ko naman kasi. Kasalanan ko kung bakit nagkaganoon kami ni Dion. Dapat kasi ay nagpaliwanag agad ako sa kanya. Dapat nilinaw ko agad ang lahat. Idi sana hindi kami nagkakaganito. Aminin mo nga, Araceli. Mahal mo pa ba si Dion o nananatili ka lang sa tabi niya dahil may kailangan ka sa kanya? I never stop loving him, Elton. Noong nagpunta tayo ng mall, nakita ako ni Dion na may kayakap na lalaki. Pero mali ang iniisip niya. Mali rin ang tumatakbo ngayon sa isipan mo. Hindi ko niloloko si Dion. Walang namamagitan sa amin ng lalaking yun. Yung lalaking yun ay si Anton. At hindi siya tunay na lalaki. Bakla siya. Itinatago niya lang dahil hindi yun matatanggap ng pamilya niya. Pagsasabi ko ng totoo, kung naririnig lang ako ni Anron ay malamang ay nasa bunutan na niya ako. Sinabi ko kasi ang sekreto niya sa iba. Elton, hindi ko kayang lokohin si Dion kasi mahal. Wait, natigilan ako. Napangiwi rin ako dahil sa pagbiglaang sigaw niya. Pwede mo bang ulitin yung sinabi mo kanina? Yung tungkol kay Anton. Oo, naguguluhan man, mas pinili ko na lang nasabihin na lang ulit. Hindi tunay na lalaki si Anton. Bakla siya, at iniisip ni Dion ang tungkol kay Anton. Walang namamagitan sa aming dalawa. Mas lalo akong naguluhan ng malakas na humagalpak ng tawa si Elton. Sumasakit ang tainga ko sa lakas ng tawa niya. Bakla ang pinagseselosan ni Dion. Hindi ko alam kung may inis ako o magagalit. Hindi ko sasabihin ito kay Dion, bahala siyang mawindang kapag nalaman na niya ang totoo. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa na akala mo ay wala ng bukas. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasaan si Dion? Makakaya ba kitang tanggihan, ha? Nasa Playmates yun, at malamang ay lasing na yun doon. Ang Playmate ay kilalang bar dito sa lugar na ito. Thank you, Elton. Pauwiin mo na siya, at ayusin nyo na ang gulo sa inyo. Araceli, linawin mo na sa kanya ang lahat. Sawa na akong nakikitang nasasaktan ng matalik kong kaibigan. At sawa na rin akong magpakalasing dahil sa pakikiramay ko sa kanya. Tinanggal ko na ang cellphone sa tainga ko habang may ngiti sa aking lobby. Natutuwa ako sa ipinakita ni Elton. Masyado siyang concern sa kaibigan niya. Sa bagay, mula pagkabata pa lang nila ay matalik na silang magkaibigan. Ngayong alam ko na kung nasaan si Dion, mas lalo lang akong nabagabag. Lalo na nang malaman kong nasa bar siya. Pagkabihis ko ay bumaba na ako sa unang palapag. Dito ay naabutan ko pa sila mommy at daddy na nanunood ng TV. Aalis ka? Opo, sasanduan ko po si Dion. Nasa isang bar daw po. Bakit siya nandoon? Tawagin mo si Manong, ipag-drive ka mo si Araceli patungo sa bar na sinasabi niya. Gusto mo bang samahan ka namin? Gabi na rin kasi, at bar pa ang pupuntahan mo, baka mapano ka. Okay lang po, kaya ko pong mag-isa. Alis na po kami. Pagkarating namin dito ay napansin ko kaagad ang iba't ibang klase ng sasakyan. Nasa 7 kotse ang nandito. Pero ang talagang pumukaw ng tingin ko ay ang isang pamilyar na itim na kotse. Kanino po itong kotse na ito? Lumang kotse po ni Sir Dion. Mas lalo akong naguluhan. Di ba't po ito yung kotse niya? Turo ko sa isang pulang kotse na nasa gilid ko lang. Bukod kasi sa motor, may kotse pa si Dion na madalas niya ring gamitin. Bagong kotse po yan ni Sir Dion. Pasok na po kayo. Wala akong nagawa kundi ang pumasok sa isang kulay abong kotse. Pero ang isip ko ay lumilipad sa kung saan.
Ang itim na kotse na yun na madalas kong nakikitang nakasunod sa akin ay kapareho ng lumang kotse ni Dion. Nang dumating na kami sa labas ng bar, nagmamadali akong bumaba ng kotse at pumasok sa loob. Sumalubong sa akin ang maingay at may kadilimang lugar. Halos wala akong makita dahil sa dilim, pati na rin sa papatay-patay na iba't ibang kulay ng ilaw. Nalalanghap ko rin ang amoy ng iba't ibang klase ng alak. Ipinagsiksikan ko sa mga nagkukumpulang tao ang sarili para tuluyang makapasok sa loob. Habang naglalakad ay palinga-linga ako sa paligid, umaasang sana ay makita ko agad dito si Dion. Sa ilang minuto kong pag-iikot sa paligid, hindi ko na alam kung ilang beses akong nakakita ng babae at lalaking naghahalikan. Pero may isa talaga ang pumukaw sa buong atensyon ko. Sumikdo ang sakit sa puso ko na dumadaloy paakyat sa mga mata ko dahilan upang kaagad itong magtubig. Parang kinakapos ako ng hininga habang nakatingin sa kanila, kay Dion at Daphne na naghahalikan. Nakaupo si Daphne paarap kay Dion habang ang mga kamay naman ni Dion ay nasa bewang ni Daphne. Nakatagilid sila muna rito sa kinaroroonan ko kaya't kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano sila maghalikan. Kung paano nila lasapin ang lobby ng isa't isa. At kung paano sila masarapan sa pinagsasaluhan nilang halik. Hindi ako pwedeng umiyak, Araceli, pero bakit parang hindi ko kayang sundin ang sinasabi ng isip ko? Araceli mula sa mga moral de. Nakita kong natigilan sila, pero dali-dali kong inalis ang tingin ko sa kanila at bumuling sa taong tumawag sa buong pangalan ko. Nang makita kong si Anton yun, parang may sariling isip ang mga paa kong tumakbo papalapit sa kanya at kaagad na yamakap sa kanya. Hindi ko na inisip kung bakit siya nandito. Sister, anong nangyari? Masyado mo ba akong namiss kaya napayakap ka na lang sa akin bigla? Ang sakit, Antonym. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa likuran ko. What happened, sister? Isinubsob ko ang mukha sa balikat niya. Ilang beses akong huminga ng malalim para palakasin ang loob ko. Nakita ko si Dion, ang fiancé ko, nakikipaghalikan sa pinsan ko. Naramdaman ko ang pagyakap niya rin sa akin. Okay lang yan, nandito lang ako. Ayusin mo sarili mo. Papunta ang fiancé mo at isang babae sa direksyon natin. Calm down, Araceli. You have to be strong. Huwag mong ipakita sa kanila na mahina ka, lalo na sa babaeng nilalandi ang mapapangasawa mo. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang sakit, Anton. Sobrang sakit ng ginawa nila. Ilang sandali lang yun dahil muli siyang nagsalita. Nandidiri na ako sa poses iyon natin, sister. At hindi ko na rin kayang tagalan ang nakakamatay na tingin ng fiancé mo. Napabitaw ako ng yakap sa kanya dahil sa sinabi niya. Bumuga ako ng hangin at inayos ang sarili ko. Sorry. Nangunot ang noo ko nang hawakan niya ang baba ko at bahagya itong inangat dahilan upang magtama muli ang tingin namin. Anong gagawin mo, Anton? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahalikan. Hain tayo talo, sister. Gusto ko lang asarin ang fiancé mo at ipakita sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa'yo. May tiwala naman ako kay Anton kaya hindi ko siya pipigilan sa plano niya kung ano man iyon. Mas lumapit pa siya sa akin hanggang sa nagtama na ang aming ilong at ako ay nakatingin lang sa kanya. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang biglang bumagsak si Anton sa sahig. Anton, natigilan ako nang makita kong pumutok ang gilid ng lobby niya. May kaunti pang dugo yun. Tiningnan ko ng masama ang taong may gawa nito. Nakatayo na siya sa harapan ko habang nag-aapoy sa galit. Nag-iigting ang panga niya at ang mga tingin naman niya ay parang papatay na ng tao. Anong problema mo? Dahil sa ginawang eksena ni Dion, naaga na namin ang atensyon ng iba. Nararamdaman ko na ang mga tingin nila. Umuwi na tayo, Araceli. Nag-igting ang panga ko sa sinabi niya. Hindi ko siya pinansin at muli na lang ibinaling kay Anton ang atensyon ko. Okay ka lang ba? Wala ito. Okay lang ako. Araceli, umuwi na tayo. Muling sambit ni Dion, pero sa pagkakataong ito ay halata na sa boses niya ang galit. Hindi katulad kanina na may pagtitimpi. Mauna ka. Ay nalalayan kong maglakad si Anton patungo sa bakanting upuan na malapit lang sa amin. Araceli,
Sige na, umuwi ka na. Biglang sabi ni Anton at pilit na ngumiti. Hindi, gagamutin pa kita. Okay lang ako, Araceli. Sapak lang ito. Pero kapag nanatili ka pa rito sa tabi ko, baka sa sementeryo na ang bagsak ko. Siya naman ay muli akong nginitian at bahagyang tumango. Tumayo na ako ng tuwid at ibinaling kay Dion ang atensyon ko na ngayon ay katabi na rin si Daphne. Kumulo ang dugo ko nang makita ko ang malademonyong ngisi sa lobby ni Daphne. Malalaki ang hakbang kong naglakad patungo sa kanila. Nilagpasan ko si Dion at dumiretso ako kay Daphne. Hindi na siya nakaalma pa nang hinablot ko ang buhok niya at hinayla siya palayo. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw na lang sa sakit ng pagkakahawak ko sa buhok niya. Nang may makita akong pintuan na may nakalagay na comfort room for women, binuksan ko yun at doon pinasok si Daphne. Mabilis kong inilock ang pinto ng akmang bubuksan niya yon. Palabasin mo ako rito, Araceli. Ano ba? Sabing palabasin. Natigil ang pagsasalita niya ng malakas na damapo ang kamao ko sa pisngi niya. Natamba siya sa ginawa ko at bumagsak siya sa sahig. Sinabihan na kita, Daphne. Pero anong ginawa mo? Ganoon ka na baka desperadang makuha si Dion at matigil ang kasal namin. Ang inaasahan ko ay hihingi siya ng sorry pero tumawa lang siya. Parang nasisiyahan na makita akong ganito. Akala ko ba kaya ka lang bumalik ay para sa pamilya mo. Pero bakit ka ganito, ha? Bakit apektado ka na nilalandi ko si Dion? Araceli, Daphne, buksan mo itong pinto. Saglit kaming natigilan nang marinig namin ang boses ni Dion mula sa labas. Ano, Araceli, bakit hindi ka makasagot? Aminin mo na kasi, kaya ka bumalik dito ay para kunin sa akin si Dion. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinablot ang buhok niya. Kahit ngayon lang, hahayaan ko munang magpadala sa galit ko kay Daphne. Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko kay Daphne. Walang awa ko siyang ibinabalibag sa cubicle ng CR kahit na nanlalaban pa siya. Nakakalmot na rin niya ako. Aagawin sayo. Sa pagkakatanda ko, kailanman ay hindi naging sayo si Dion. Kaya bakit ko naman aagawin sayo ang akin? Ayan ang halikan mo, huwag ang fiancé ko. Sumalubong sa akin si Dion na mukhang nagulat dahil sa nakita niyang kalagayan ni Daphne. Pinukul ko siya ng masamang tingin bago siya lampasan at tuluyan ng lumabas sa lugar na ito. Mula ngayon, isinusumpa ko na ang lugar na ito. Hinding-hindi na ako tatapak muli rito o kahit saang bar. Habang naglalakad ay nagbagsakan na ang mga luha ko. Hindi ko na kayang tiisin. Sobra na ang sakit, nahihirapan na ako. Kahit na nakararamdam ng labis na galit kay Dion, mas pinili ko pa rin itong hintayin sa labas ng playmates. Hanggang ngayon kasi ay naruroon pa rin siya sa loob at malamang ay inaasikaso niya pa ang kalaguyo niya. Gusto ko siyang iwanan dito, pero hindi ko magawa. Mas nananaig sa akin ang pag-aalala para kay Dion. Ang alam ko kasi ay motor ang dala niya ngayon at delikado para sa kanya na magmaneho ng ganoong sasakyan lalo na't nakainom pa naman siya ngayong gabi. Ilang sandali pa ang lumipas, lumabas na si Dion mula roon sa loob ng bar. Agad naman niyang nakita ang kotseng kinasasakyan ko kaya naglakad siya patungo sa gawi ko at pumasok sa kotse. Araceli, halika na po, Manong. Tumango ang driver sa kabinuhay na ang makina ng kotse at pinausad. Nang huminto na ang kotse, dali-dali akong bumaba at dumiretso sa loob ng mansion. Sumalubong sa akin sila Mommy at Daddy na mukhang inaante talaga ang pagdating namin. Bakit ngayon lang kayo? What happened? Akyat na po ako. Pagpasok ko ng kwarto ay kumuha ako ng damit sa walk-in closet at dumiretso sa bathroom. Hinubad ko ang lahat ng saplot ko bago inilagay ang sarili sa ilalim ng shower at binuksan ito. Umagos pababa sa pisngi ko ang mga luha ko kasabay ng pag-agos ng malamig na tubig sa katawan ko na galing sa shower. Why my life is full of pain, tears, sadness and disappointments. Bakit ba ganito sa akin ang tadhana? Bakit kung kailan handa na muli akong ibigay kay Dion ang puso ko at pagmamahal ko, saka kami nagkakaganito? Pati tuloy si Anton na wala namang kasalanan, nadamay sa gulo ng buhay ko. At kung gaano man ako katagal doon, ganoon din katagal ang pag-iyak ko.
Walang humpay sa pag-agos ang mga luha ko na humahalo sa tubig ng shower. Paglabas ko ng bathroom ay naabutan ko si Dion na nakaupo sa gilid ng kama at medyo tulal dito ako tumambay ng halos 15 minutos din habang pinapatuyo ang basa kong buhok. Nang matuyo ang buhok ko, pumasok na muli ako sa loob ng kwarto. Saktong kalalabas naman ni Dion mula sa bathroom at tulad ko ay nakaligo na rin ito. Araceli, hindi ko siya pinansin. Araceli, nang mapansin niya siguro na wala talaga akong balak na pansinin siya, lumuhad siya at agad na ipinulupot sa katawan ko ang mga braso niya. Isinubsob niya rin ang mukha niya sa tiyan ko. Napatigil ako sa pagsusuklay dahil sa ginawa niyang yun. I'm sorry, please, forgive me. Nanatiling matigas ang ekspresyon ng mukha ko. Gusto kong alisin ang mga braso niya sa katawan ko pero hindi ko magawa. Nang ilang segundo na ang lumilipas at hindi ko pa rin siya tinutugon, malalim siyang napabuntong hininga at muling nagsalita. Si Elton talaga ang kasama ko sa bar, pero bigla siyang umalis dahil pinatawag siya sa kanila. Doon naman dumating si Daphne. Nagkayayaan kaming uminom. At yun na nga. Pero pareho lang kaming lasing ni Daphne kaya namin nagawa yun. Hindi ako naniniwalang lasing lang sila kaya nila yun nagawa. May isip sila. Lalo na si Daphne, sigurado akong sinadya niya yun. Hindi ko sinasadya. I swear, hindi mo sinasadya, pero nag-enjoy ka. Lasing lang. Stop your bullshits. Pagpigil ko sa kanya, lasing ka man o hindi, ginasto mo man o hindi, walang magbabago. Hinalikan mo pa rin siya. Hindi acceptable ang dahilan niya. Kahit saang anggulo tingnan, mali pa rin siya. At kahit anong sabihin niya, walang magbabago. Hindi mo man lang ako inisip bago ka tumugon sa halik niya. I'm sorry, please. I'm begging you, please. Patawarin mo ako. Napapikit ako sa inis. Kahit anong gawin niyang sorry, kahit nakaluhod pa siya sa harapan ko, hindi mababago nito ang nararamdaman ko. Aminin mo nga, may relation ba kayo ni Daphne? Napansin ko, masyado na kayong malapit sa isa't isa. Pero hindi naman kayo close noon. Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa? Umamin ka sa akin. Napansin ko yun nung unang punta ni Daphne rito. Nang makita kong nagkukwentuhan sila, iba agad ang naramdaman ko. Pero binaliwala ko yun. At siguro, isa yun sa pagkakamali ko. Noong mga panahon kasi na kailangan kita, siya ang nasa tabi ko para damayan ko. Kaya malamang, magiging malapit kami sa isa't isa. Naiintindihan ko ang sinabi niya, malamang ang tinutukoy niya ay noong panahong namatay si Kuya Lucas. Habang nasa tabi ako ng kabaong ng kuya ko, siya yung nasa tabi ko para panasan ang mga luha ko. Ibig sabihin ay alam ni Daphne ang nangyari kay Kuya Lucas. Pero hindi niya man lang yun sinabi sa akin. Yung mga panahon din naman na kailangan kita, wala ka. Noong mga panahon na kasama mo si Daphne, tinanong mo man lang ba sa kanya kung okay lang ako? Kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos mo akong paasahin sa wala? Matapos mo akong paghintayin ng buong magdamag. Ikaw, naisip mo man lang ba ako? Naisip mo man lang ba akong damayan sa pagkawala ng kuya ko? Hindi, di ba? Dahil nandoon ka sa piling ng lalaki mong ipinagpalit mo sa akin, nagpapakasaya. Mabilis na damapo sa pisngi niya ang palad ko. Napatayo rin ako mula sa kinauupuan ko dahil sa galit. Wala akong ibang lalaki. Ni kailanman wala akong naging ibang lalaki at hindi kita ipinagpalit sa iba. Nasaan ako ng mga panahong kailangan mo ako? Gusto mong malaman? Ha? Ano? Sagot. Nang di niya ako tugunin, napagpasyahan kong sabihin ang katotohanan na matagal nang nagpapabigat sa dibdib ko. Noong mga panahon na kailangan mo ako, nandoon ako sa tabi ng kabaong ni Mommy. Nagluluksa dahil sa pagkawala niya. Alam mo ba kung bakit namatay si Mommy? Namatay siya nang dahil sa akin. Nang malaman ni Mommy na sumama ako sa iyo para makipagtanan, inatake siya ng sakit niya sa puso. Nang gabi ding yun ay nawalan siya ng buhay. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Kasalanan ko kung bakit siya nawala sa amin. Kasalanan ko. Ako ang pumatay sa kanya. I killed my own mother. Nagsisisi akong kinaibigan kita. Nagsisisi akong hinayaan kitang makapasok sa buhay at sa puso ko. Nagsisisi akong naging boyfriend kita.
Nagsisisi akong pumayag na makipagtanan sa'yo. Nagsisisi akong minahal kita, dahil sa pagmamahal ko sa'yo, nawala sa akin ang lahat-lahat. Nasira ang buhay ko nang dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Namatay si Mommy nang dahil sa akin. Nang malaman ni Dad ang sanhi ng pagkamatay ni Mommy, nagalit siya sa akin. Pinalayas niya ako sa mansion at itinakwil bilang anak niya. Grabe ang pagkamuhi niya sa akin dahil sa nangyari kay Mommy. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ni Mommy. At ganoon din ako sa sarili ko. Matapos ang libing ni Mommy, wala akong nagawa kundi ang umalis sa lugar na ito at magpakalayo-layo. Ang tanging dala ko lang ay sarili ko, ilang damit, at cellphone ko. At dahil wala akong pera dahil tinanggalan ako ni Dad ng access sa bank account ko, naghirap ako. Grabe ang dinanas kong paghihirap. Ni hindi ko alam kung saan ako tutuloy, at hindi ko alam kung paano ko mabubuhay ang sarili ko. Bumabalik sa isipan ko ang mga hirap na dinanas ko noon. Halos mabaliw-baliw ako noon sa kaiisip kung paano ba ang magiging buhay ko. Mabuti na lang, may tumulong sa akin. Tinulungan niya akong makahanap ng trabaho at ng matutuluyan. Kahit hindi ako sanay na magtrabaho, pinilit ko ang sarili kong masanay. Dahil wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lang. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko noon. Waitress, cashier, sales lady at kung ano-ano pa. Ni kailanman, hindi ko naisip na magtatrabaho ako ng ganoon. Nauutusan ako ng kung sino-sino. Namamaliitin ako ng iba. Anak ako ng isang moralde na kilala sa business world, pero ganun lang ang kinahitnan ko. Ikinahihiya ko ang sarili ko sa pamilya ko. Itinigil ko ang pag-aaral ko dahil wala akong pangtustos sa sarili ko. Inuna kong magtrabaho para lang mabuhay ko ang sarili ko. Alam mo ba kung gaano kahirap yun, ha? Namuhay ako sa lungkot at hirap ng higit 3 taon. Dapat ako ang nagtatanong sa'yo kung nasaan ka nang kailangan kita. Nasaan ka nga ba ng mga panahon na kailangan kita? Nasaan ka? Di ba't wala ka sa tabi ko, iniwan mo ko, sinukuan mo ako? Alam kong nasaktan ka sa pagkamatay ng kuya mo. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng taong minamahal. Pero kung tutusin, mas maswerte ka. Dahil nandyan ang mga magulang mo para damayan ka. Ako, sino ang dumamay sa akin? Wala, dahil yung mommy ko, patay na. Yung dad ko naman, kinamumuhian ako. At ikaw, iniwan mo akong mag-isa, iniwan mo ako sa ere, bigla ka na lang nawalan ng parang isang bula. Sana ipinaalam mo na lang sa akin ang kalagayan mo. Maiintindihan naman kita, pero hindi ganoon ang ginawa mo. Hindi ka nagparamdam sa akin. Pinutol mo ang ugnayan natin. Sana sa pinagsasabi kong ito, sana gamaan ang pakiramdam ko. Hirap na akong bitbitin ito lahat sa dibdib ko. At hirap na rin akong magpanggap na okay lang ako kahit hindi naman talaga. Nakakatawa nga, dahil bago ako tuluyang umalis dito, umasa pa rin ako sa'yo. Sinubukan pa rin kitang tawagan pero wala. Out of reach. At doon ko tinanggap na talagang tapos na tayo. Wala nang tayo kasi iniwan mo na ako. I'm acting like I'm happy, but deep inside there's a lot of pain. I'm broken. I am hurt, ngunit sinusubukan kong maging malakas sa lahat ng oras. Sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap na dinanas ko, alam mo yung mas masakit. Yun yung iniisip mong kaya kita iniwan dahil ipinagpalit kita sa iba. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideyang yun, pero hindi yun totoo. Hindi ko ginawa yun. At hindi ko magagawa yun kahit kailan. Nang magsawa na ako sa kakaiyak, tumayo ako mula sa pagkakaupo kahit na pakiramdam ko ay babagsak ako sa pagkakatayo dahil sa panlalambot ng tuhod ko. Matutulog na ako. Iniwan ko siya roon na nananatiling nakaluhod at tulala sa kawalan. Nagsisisi ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Kung sana nakinig lang ako kay Dad, baka hindi ito nangyari. Kung siguro hindi namin ipinagpilitan ang pagmamahalan namin, siguro ay walang nasasaktan ngayon. Baka hindi pa nawala sa amin ni Dion sila Kuya Lucas at Mommy. Pero kahit na labis akong sisisi at nasasaktan, hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang pagmamahal ko sa kanya. I can't stop loving him even if